What's up mga tol? Magandang araw sa inyo lahat. Meron tayong i-repair naman, isang panibagong Bluetooth speaker. Ayan. Maliit lang to. Ang model nito KTS-1279. Ayan, 8 inches. So, ang problema nga pala nito is walang power. At saka kung papansinin natin, wala na yung charging pin niya para dito. Saka sabi ng may-ari, dito na daw sila nag-charge sa 5 volts DC dito. Itong malaking charging port. So, ang ginamit nila, ito, 12 volts to eh. What? So, malaking pagkakamali nila, ginamit nila yung 12 volts. 5 volts lang yung dapat na in. Dapat yan, no? Pang charge. Yan, 5 volts naman, naka-indicate. So, tinanggal ko na to. Sinuyod ko na. Ito yung problema niya, yung charging IC niya, bloated, putok. Oh yan. no. Sira na yan mga tol. So kung bibili tayo ng bago, matatagalan pa tayo. I-order pa kasi yan, wala tayong stock na pyesa. So gagawa na lang natin ng ibang paraan to. So una sa lahat, tatanggalin muna natin tong IC niya. Yan, charging IC na yan, no? Kasi short na yan or open. So ito na lang ikabit natin, no? Isang charging module. Yan, charging mode mga tol. So para lang to sa mga wala na talagang remedy, no? Huwag pagka wala na tayong ganitong IC. Tatanggalin muna natin to. Tsaka ituturo ko paano tatanggalin ng walang hot air, no? Mabilis lang. Okay, diskarte lang natin to mga tol, no? Hindi ko naman sinabi na ito yung tamang pagtanggal. Pero ito yung, para sa akin to yung pinakamabilis, no? Hihinangin muna natin yung likod ng backboard nito, kung saan nakalagay yung IC niya. Meron kasing hinang yan sa body niya. Yan, nahulog kasi. Pasensya na mga tol. Kita nyo dito mga tol. So ngayon, hihinangin na muna natin tong likod ng IC niya. Dito lang kasi yon nakadikit yung body ground niya. Lahat-lahat na nandito lang mga tol, no? So kapag hininang natin to, tanggal agad yung hinang niya dun sa likod. Yan. Iinitin lang natin. Ang gumalaw na to mga tol. Galawin nga natin. Ayan. So gumalaw na mga tol. So ibig sabihin tanggal na. Ayan. Diba? Dali lang mga tol. Kapag ka dito kasi natin hininang yan ng hot air, okay naman. Pero may mga piyesang madadamay. Pero kung dun sa likod, madali lang. Diskarte lang talaga mga tol. O natanggal na. Tignan natin kung may mga short pa dito. Yan, so ito yung IC niya mga tol, nang pumutok mga tol, no? Ikaw ba naman supply ng 12 volts, puputok ka talaga. So wala naman tayong nakitang short dito mga tol. So proceed na tayo. Ayan. So nahinang na natin, nalinis na yung part na yan ng mga components. So magwa-wirings na tayo mga tol. Ito banda, dapat dyan yung positive, tsaka dyan yung ground. Kita nyo mga tol. Ayan sa gilid, yan yung ground. So ikakabit na natin itong mga tol. Lalagyan natin ng mga wires, no? So meron naman tayong makikitang guides dito kung saan natin ilalagay yung mga wirings. A few moments later. Ayan. So ngayon, review natin yung wirings natin mga tol. So para di tayo malito, dito hininang ko yung positive input, tsaka dito yung negative input. Tsaka itong charging port na yan na maliit, di natin gagamitin yan. Susundan lang natin tong linya natin. Patungo yan dito sa sinabi natin kanina. Dyan yung positive, tsaka dito sa gilid yung negative, yung ground mga tol. Ayan, kita nyo naman. So ayan, nahinang na natin yan, no? So dito yung positive, dyan yung negative ground. Pwede naman saan tayo maglagay ng ground, no? Basta ground lang siya. So dito yung output natin, yung B+, tsaka B negative, patungo yan sa battery. Okay? Tsaka yung battery out negative at tsaka battery out positive, patungo yan dito sa lagayan ng battery ng main amp natin. Yan. Main board. Tsaka battery negative. So makita nyo naman kung
ang polarity niyan, mga tol. Hindi tayo magkabaliktad dyan. B+. Yan. So, okay na to mga tol, no? Ngayon, try natin mag-charge. Tsaka nga pala, nakahanap tayo ng 5 volts DC charger, no? Huwag yung 12 volts. Pakasabog na naman kapag yun yung ginamit natin. So, yung dulo, kinonek ko lang doon sa 5 volts. Tsaka kinat ko yung dulo ng 12 volts charger. Ito yung 12 volts charger niya. Wala na tong dulo mga tol. Kinat ko na. So, try natin, no? Na i-charge na. Sige. Saksak natin. Sana gumana. Okay, saksak natin. Yan. Nag-lights na mga tol. So, meaning, nag-charge na yan mga tol. Oh yeah. Yan. Natin, minute ba? Siyempre, matagal pa to mga tol kasi na-drain yung battery na matagal. Pero, try natin. Yun. Ayun. So, mayroon pa siyang extra voltage mga tol. Nakakarga pa siya ng voltahe dito. Yan. So, ilalagay na muna natin yung mga speakers niya. Tignan natin kung okay rin ba yung tunog nito. Sana hindi garalgal yung tunog, no? Pero kampante ako na charger lang yung problema nito. Ayan, connect na yan mga tol, no? So try natin switch on. Ayun. Okay kayo. Gumana na mga tol. Ayan. Try natin mag FM. Ayun. So medyo siguro mahina channel natin dito mga tol, no? Try na lang natin mamaya. Hanap tayo ng signal. Malinaw na channel ng FM. Ayan. Try natin mag-scan. So, try natin mag-USB kaya mga tol, no? Isaksak natin. Ayun, nag-read. Okay na to mga tol, no? Ayan, mahina. Try natin mag-volume sa mode. Ayan. Ayan, naka-full na yan mga tol. Sagad na yan. Tingnan natin kung hanggang saan kaya na ito. Pag naka-full. Okay, sagad natin. Pero di pa to fully charged mga tol, ha. Ayun, nag-switch off mga tol. Siyempre, kulang-kulang pa yung karga ng baterya nito. So, i-charge muna natin to mga tol. Balikan lang natin sa pag-testing mamaya, mga mga 30 minutes. Okay? So, tanggalin muna natin to. Antayin natin na mapuno to mga tol. Mamaya, titignan natin kung kapag sinagad natin to, mag-o-off pa rin ba siya. Sige, try natin mamaya mga tol, no? Kita naman natin yan. Ayan, okay na yan. Okay, ito na mga tol, nakasagad na yan. So, tapos ng 30 minutes na charging niya. Sagad na yan. So, okay na to mga tol, no? Okay kayo. So, maraming salamat sa panonood ng video natin. Sa mga di pa nakapag-subscribe, no? Just hit the notification bell para updated kayo sa mga bago pang ilalabas.